Sinundan ko si Yuri sa table na inuupuan niya. Medyo malapit iyon sa table ni Ethan, ngunit hindi ako nagpatinag. Hindi ko naman kailangang magtago dahil wala naman akong kasalanan, mukhang siya nga ang mayroon, pero hindi niya nga lang ata alam. Hindi pa niya siguro ako nakikita dahil nakakangiti pa siya sa kausap niya. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya na ako? Here's the menu, Miss Okinawa. Sambit ng waiter na lumapit sa amin. Umiling si Yuri at ibinalik ang menu sa waiter. No need, we'll have 2 orders of udon. Parang hindi mo naman ako kilala niyan. Sambit pa ni Yuri sa waiter at tumawa. Nakatitig ako sa likuran ni Ethan, nang bumaling si Yuri sa akin kaya medyo nagulat pa ako. Nawala rin tuloy ang tingin ko kay Ethan. Ano yun? Tanong ko kay Yuri. Udon ang pinakamasarap nilang pagkain dito, at yun ang ipapatikim ko sa'yo. Malaki ang mga ngiting sinabi ito ni Yuri. Tumango ako at muling tumingin sa upuan nila Ethan kanina, ngunit wala na sila roon. Ang bilis naman, sandali lang akong nalingat. Nilibot ko pa ang paningin ko sa buong restaurant, dahil baka hindi pa naman sila nakakalabas, ngunit wala na akong makitang anino o built ng pangangatawan ng asawa ko. Saan naman kaya sila nagpunta ng kasama niya? Alea, okay ka lang ba? Tanong ni Yuri nang mapansing palipat-lipat ang tingin ko. Tumango ako at ngumiti. I'm okay Yuri. Are you sure? Baka may masakit sa'yo, nagugutom ka na. Sasabihin ko sa waiter na bilisan ang pag-serve ng pagkain natin. Tatayo na sana si Yuri ngunit pinigilan ko siya. Okay lang naman talaga ako, pero dapat ko bang sabihin sa kanya, kung bakit medyo balisa ako? I sighed. I will tell her. Nandito ang asawa ko kanina. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ko. Really? Nasaan na siya ngayon? I shrugged. Hindi ko alam, may kasamang babae kanina. Kaso bigla silang nawala. Tumango si Yuri at hindi na sumagot. Ilang sandali pa ay nagpaalam na siyang pupunta muna siyang banyo. Kumain ka na pag dumating na yung order, tapos wala pa ako. Baka gutom na ang baby mo, sambit niya bago dumiretso sa comfort room. Pinanood ko ang mabilis na pag-alis ni Yuri sa harap ko. Kumunot ang noo ko dahil sa inaste niya, mukha siyang kabado kanina, nang sinabi kong nakita ko ang asawa ko na may kasamang ibang babae. Bakit kaya? May alam ba siya? I sighed. Hindi naman ako pwedeng magkamali sa nakita ko, o siguro naman gutom lang ako, at namimiss ko na si Ethan, kaya naman nakikita ko siya kahit wala naman talaga siya rito. But, I can't relax my mind. Alam kong totoo yung nakita ko, at niloloko ko lang ang sarili ko, kung sasabihin kong hindi totoong nandito si Ethan dahil nakita ko siya. I saw him with my own eyes. And he's talking with other girl. Pumangalumbaba ako sa table, habang hinihintay ang pagkain namin ni Yuri. Wala pa rin siya hanggang ngayon, siguro ay totoong nasi CR talaga siya. Napalingon ako sa tapat ko, kung saan naroon ang upuan at bag ni Yuri. Napansin ko ang cellphone niyang nasa table. Kumunot ang noo ko at dinampot ito dahil umiilaw iyon. Kanina nang magpaalam siya sa akin, na pupunta ng CR ay may dala siyang cellphone. Pero bakit nasa lamesa ang cellphone niya? Tinignan ko kung may nag-text ba sa kanya, wala akong pinindot, dahil privacy niya ito ngunit dahil umiilaw, nakita ko kung sino ang nag-text. Sir Ethan, nakaalis na kami ng event organizer. Thanks for the info. Take care of my wife please. Kumunot ang noo ko. Event organizer. Thanks for the info. Ano ito? Tinext ba ni Yuri na sinabi ko sa kanya na nakita ko ang asawa ko? Teka nga, ano ba talagang nangyayari? Naguguluhan na ako. Ibinalik ko kaagad ang cellphone ni Yuri sa dati niyang pwesto. Kung ano man ang nangyayari, kailangan malaman ko iyon. Bumalik na si Yuri galing sa CR. Biniro ko pa siya na ang tagal niya. Dumating na rin ang mga pagkain, ngunit hindi ko iyon ginalaw, dahil hinintay ko siyang dumating. Gusto kong sabay kaming kumain, dahil ang rude naman kung pagdating niya ay kumakain na ako, kahit na sinabi niyang pwede na akong kumain kahit wala pa siya. Ano Alea, masarap ba yung udon? Nakangiting tanong ni Yuri sa akin, pagkatapos uminom ng tubig. Tumango ako at ngumiti, yes. Dito ko dadalhin ang mga kaibigan ko. Kapag dumating na sila rito. Dadating pala ang mga kaibigan mo. Maganda yan para may makasama ka habang wala pa si Ethan. Tumango na lamang ako at hindi na sumagot. Tipid ng ngiti ang ipinakita ko sa kanya,
dahil alam kong nandito si Ethan at napatunayan ko iyon, dahil sa text niya kay Yuri. Ang hindi ko lang alam ay bakit kailangan pa niyang magtago sa akin. Nang makauwi kami ni Yuri sa apartment, ay agad akong pumasok sa pansamantalang kwarto ko rito sa bahay ni Jaime. Nag-half bath lang ako at humiga na sa aking kama. Gabi na rin kasi kami nakarating ni Yuri, kaya naman pagod na rin ako. Hinawakan ko ang tiyan ko, habang lumilipad ang aking isip sa nakita ko kanina. Hindi ako pwedeng magkamali, si Ethan talaga iyon. Hindi naman malabo ang mga mata ko, at kitang-kita ko na may kasama siyang iba. Ibang babae. Nakatingala ako sa kisame, ngunit tumagilid ako upang kunin ang aking cellphone, na nasa table katabi ng aking kama. Event organizer, sambit ko sa aking sarili. Kumunot ang mga noo ko, nang may naisip. Hindi kaya. Is Ethan going to surprise me again? Bulong ko sa aking sarili. Iyon lang talaga ang naisip ko. Noong pinakasalan niya ako, ay surprise rin ang lahat ng iyon. Wala akong kaalam-alam sa mga ginagawa niya, at ngayon ay ganoon din. Missing in action na naman siya, katulad sa nangyari noong mga nakaraang taon. Kung saan hindi siya nagpakita sa akin, dahil may surprise siya. Ngayon ba ay ganoon na naman ulit? Napangiti ako. Kung ganun nga, pues, kailangan ko na siyang maunahan. Ngayon, ako naman. Hindi ko na siya hahayaang sepresahin pa ako. Sobrang daming effort na ang naibigay niya sa akin, sa ilang taong relasyon namin bilang mag-asawa. Mukhang dapat ay ako naman ang gumawa ng paraan para pasayahin siya. Lumabas ako ng kwarto, at nakita si Yuri at Jaime na nakaupo sa sofa, habang nanunood ng TV. Ang ulo ni Yuri ay nakasandal sa balikat ni Jaime, habang ang mga braso naman ni Jaime ay nakaakbay sa kanya. Nginitian ko sila at dumiretso sa kusina, ngunit natigil nang magsalita si Jaime. Alea, may fresh milk dyan sa ref. Kung gusto mo kumuha ka na lang, sambit niya. Tumango ako at nagtungo na sa kusina. Binuksan ko agad ang ref, at hinanap ang fresh milk na sinasabi ni Jaime. Habang sinasalin ko yun sa baso, ay napansin ko ang cellphone ni Yuri na naka-charge rito sa kusina. Umiilaw na naman ito, nilapitan ko iyon, at tinignan kung sino ang nag-text. Si Ethan na naman. Binasa ko iyon. Sir Ethan, is my wife already asleep? Please take care of her and our baby. Napangiti ako. Isang text na naman mula sa kanya ang dumating. Sir Ethan, by the way, I need to see you and Jaime tomorrow. We'll have a meeting with the event organizer for your engagement party as well as my surprise for Alea. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa nabasa. Ibig bang sabihin nito ay engaged na si Yuri at Jaime? Oh my God, hindi na pala kailangang sorpresahin ni Yuri si Jaime, dahil engaged na sila. Pero bakit pa ako sinabihan ni Yuri na gusto niyang magpatulong sa akin, dahil magpro-propose siya kay Jaime? This is so confusing. Alea, nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Yuri. Masyado ba akong matagal sa kusina, kaya sinundan niya na ako rito? Binitawan ko agad ang cellphone niya at mabilis itong inilagay sa dating pwesto. Bakit? Hinugasan ko lang tong basong ginamit ko, sambit ko at nagkunwaring hinuhugasan ang baso. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo rito. Halika na roon sa sala. Samahan mo kaming manood, ngumiti si Yuri. Tumango ako at pinanood siyang kinuha ang cellphone niya. Binuksan niya iyon at napatingin sa akin. Nginitian ko siya. Tumalikod na siya kaagad, ngunit hindi na ako nakatiis. Yuri, tawag ko sa kanya. Nagmura ito, bulong lang iyon ngunit narinig ko. Yuri, I know everything. Please, don't hide it to me now. Unti-unti siyang humarap sa akin, at ilang nang umiti, mayayari ako kay Jaime nito at kay Ethan. Natawa ako dahil sa sinabi niya. Hinawakan ko ang mga kamay niya, at tiningnan siya sa mga mata bago ako nagsalita. Ako ang bahala sa'yo, ngumiti ako. Just please tell me the details of your plan and help me. I really want to surprise my husband, but I don't know how. Maybe this is the right timing to do it, and I need your help. Napakamot siya sa ulo at tumitig muna sa akin, bago dahan-daang tumango. Dinala niya ako sa sala, at sinalubong namin ang fiancé niyang nangingiti pa. Lumapit siya rito at may binulong, bago tumingin sa akin si Jaime. What? Mariing bulong ni Jaime sa kanya. I chuckled. I don't want them to fight,
Kaya naman nagsalita na ako. Huwag niyo nang isipin si Ethan. I just need your help with this. I want to steal Ethan plans. Gusto kong baliktarin ang lahat ng plano niyang surpresa sa akin. Gusto kong siya ang masorpresa. Can you help me do that? Nakangiti, ngunit nakikiusap kong sambit. Matagal bago sumagot si Jaime, dahil pumayag na naman si Yuri sa gusto ko. Si Jaime na lang ang kailangang pumayag. Dahil kung hindi, siguradong malalaman ni Ethan na alam ko na, at wala nang sorpresang magaganap. Hindi ba kami sasaktan ng asawa mo? Baka malaman niya to, bakas ang kaba sa boses ni Jaime. I laughed, hurting someone because of petty reason isn't Ethan's hobby. He will never do that. I'll take care of the two of you, don't worry. I smiled. Dahan-daang tumungo si Jaime, at saka siya napapikit. Parang hindi pa siya sigurado sa desisyon niya. Don't worry. Kailangan ko lang talaga ang tulong nyo, hindi kayo mapapahamak as long as hindi nyo ipapaalam kay Ethan. Gusto ko kasi siyang masorpresa. Ngumiti si Yuri sa akin at ganun din si Jaime. Sana maging successful ang plano mo, sambit ni Jaime. Umiling ako at tumawa. I want Ethan plan. Aagawin ko ang plano niyang sorpresa para sa akin. I want to surprise him by doing his surprise for me. Kung may kailangang baguhin ay babaguhin natin, pero ang buong concept na gusto ko ay yung concept pa rin ni Ethan. Ah, so you want us to tell you the details of his plan? Sambit ni Jaime. Tumungo ako. Iyon nga ang gusto ko. Magsasalita na sana siya nang tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya ang caller at ipinakita ito sa akin. Can I answer that? Tanong ko sa kanya, dahil si Ethan ang tumatawag. Tumungo si Jaime. Ako na ang baalang gumawa ng palusot. Jaime, how is? Hi love. Masayang sambit ko. Alea, where's Jaime? Nagtatakang tanong niya. Naiwan niya yung cellphone niya sa sala. Nasa kwarto siya kasama si Yuri sambit ko at ngumisi kay Jaime at Yuri. Namula ang pisngi ni Yuri, at mas lalong lumapad ang aking ngisi. Sinagot ko na since nakita kong ikaw naman yung tumawag. Okay, so how are you? Tanong niya. Okay lang naman. Kailan ka pala pupunta rito? Maybe next week. I'm still fixing the case for Krista. Please take care of yourself and our baby, while I'm still away from you. Tumungo ako at napangiti, sobrang casual niyang makipag-usap, na para bang walang pinaplano. But then, I miss him. I want to see him as soon as possible. Yes love, please take care of yourself too. I will. I have to hang up now, please tell Jaime that I called. Rest now, I love you. I love you too, bye. Nang may baba ang tawag, ay ibinigay ko ang cellphone ni Jaime sa kanya. Ethan, I can't wait for your surprise. Excited na akong masorpresa ka. James Reid at Nadine Lustre, hiwalay na. Kumunot ang noo ko sa aking narinig. Nasa kitchen ako ng apartment nila Jaime, habang si Yuri naman ay nasa sala. Siya yata yung nanunood about sa breakup nila James at Nadine. Kumunot lalo ang noo ko nang may marinig akong umiiyak. Lumabas ako sa kusina at tinignan kung may umiiyak ba talaga. Si Yuri, umiiyak. Mabilis ko siyang dinaluhan sa sofa, at tinignan kung ano yung pinapanood niya. Si James at Nadine nga. Bakit? Favorite ko pa naman sila, sumisinghot siya habang sinasabi ito. Isinara niya ang kanyang laptop at tahimik na umiyak. I caressed her back habang nanunood din sa pinapanood niya. Totoo ngang hiwalay na ang Jadine Love Team. I feel sad for their fans. Pero sana ay magkabalikan sila, dahil medyo matagal na rin naman sila, at para hindi na rin umiyak itong si Yuri. Tahan na, Yuri. Okay lang yan, ganun talaga ang buhay. Tumungo lamang siya at patuloy pa rin sa pag-iyak. Kinuha ko ang tissue na nasa center table, at binigay iyon sa kanya. Tumahan na sa pag-iyak si Yuri. Nag-uusap kami rito sa sala nang tumunog ang cellphone ko, at nakitang si Ethan ang tumatawag. Hello. Hi love. How are you? Napangiti ako. Okay naman ako, nagkukwentuhan lang kami ni Yuri. I see. By the way, papunta na ako riyan. Ngayon ang flight ko. I tried to sound enthusiastic. Talaga, mabuti naman. See you later love. Napatingin sa akin si Yuri at natatawa.
Pinipigil ko rin ang pagtawa ko dahil baka magtaka si Ethan kung bakit ako tumatawa. Alam ko na, hindi niya kailangang pumunta sa Japan dahil nandito na siya. Mamaya na rin yung surprise na ginawa niya para sa akin, pero ang hindi niya alam ay siya ang susurpresahin. I really can't wait. I want to see his shocked face later. Isang linggo na ang lumipas, simula nang malaman ko ang surprise ni Ethan para sa akin. Ngayon naman ang dating nina Marga at Leslie, dahil humingi ako ng tulong sa kanila. Susunduan ko sila mamaya sa airport, at magpapasama ako kay Yuri. Handa na ang lahat, si Ethan na lang ang hinihintay. Pagdating ng tanghali ay natulog muna ako, para may lakas ako mamaya. 8 PM gaganapin ang surpresa. We're gonna celebrate first Yuri and Jaime's engagement party, then pagdating ni Ethan ay magsisimula na ang surpresa, na dapat para sa akin ngunit magiging para sa kanya. Wala rin si Jaime dahil sinundo niya si Ethan. Hindi ko alam kung saan nagstay si Ethan, pero alam ko namang safe siya, dahil lagi akong updated sa kanya. Sinasabi kasi ito ni Jaime sa akin, para hindi ako mag-alala. Nang mag-alas 3 ay sinamahan ako ni Yuri papuntang airport. Susunduan na namin ang mga kaibigan ko. Nagpapasalamat talaga ako, dahil nakilala ko itong si Yuri. Siya lang ang nakakausap ko rito sa Japan, dahil hindi naman ako lumalabas ng bahay, kung hindi importante. Alea, napalingon ako sa tumawag sa akin, at malaking ngiti ko silang sinalubong. Namiss ka namin. Kamusta ka naman dito? Anong nangyari? Magkwento ka naman. Si Marga. Tumawa ako. Magkukwento ako. Pero isa-isang tanong lang, pwede. Hindi ko kayang sagutin yan ng sabay-sabay. Ano? Oo nga, Marg. Saka magkakasama naman tayo hanggang mamaya, marami pa tayong oras, sambit ni Leslie. Tumango ako at sumang-ayon sa sinabi niya. Napalingon ako kay Yuri na kasalukuyang nakatingin sa amin habang nakangiti. Guys, this is my friend here in Japan, si Yuri. Malaking ngiti ang ipinakita ni Leslie at Marga kay Yuri. Hello, I'm Leslie. You can call me Lay. Hi. Ako naman si Margaret. Marga na lang or Marg. Ngumiti si Yuri sa kanila. Yuri. I'm Jaime fiancé. Pagkatapos nilang magpakilala sa isa't isa, ay dumiretso na kami sa mall. Kailangan daw kasing maghanap nila Leslie at Marga ng isusuot mamaya, dahil hindi naman sila nagdala ng damit. Ang balak talaga nila ay dito bibili ng mga gagamitin, habang nandito sila sa Japan. Gusto nilang sulitin ang mga araw na nandito sila. Dahil kaya ko naman, pinili ko na silang samahan. So Alea, kailan mo balak magkwento? Baka mamaya hindi ka na makapagkwento sa amin, dahil nandyan na ang asawa mo. Ang alam ko matagal kayong hindi nagkita, sigurado miss ka na nun, si Marga. Natawa ako. Tama nga naman siya, at syempre, ako rin miss ko na ang asawa ko. Kaunting oras na lang naman ay magkikita at magkakausap na kami ulit. May ibang araw pa naman para makapagkwento ako sa inyo. Ang mahalaga, kasama ko kayo rito. Let's just savor the moment. Wag na muna natin isali yung nangyari sa amin ni Ethan. Okay girl, the decision is yours. When we reached the mall, manghang-mangha sila Leslie at Marga dahil sa mga nakikita.